bagong testigo ng kampo ni Lauro Visconde na siyang magdidiin daw kay Hubert Webb, isa sa mga napalayang akusado sa massacre. Para sa update, kausapin natin si Andrea Bautista mula sa DOJ. Andrea. Rafi, hindi maharap ngayon ang mga bagong testigo sa Visconde massacre case, pero kanina naghain na ng kanilang motion for reconsideration ang kampo ni Lauro Visconde. Exempted daw kasi sa double jeopardy ng Visconde massacre case dahil nagkaroon ng misinterpretation ng facts sa mga maestrado ng Korte Suprema. Ito ang sinabi ng abogado ni Lauro Visconde na si Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office. Kaya nga sila naghain ng kanilang motion for reconsideration. Ginamit na basihan ni Visconde ang forensic analysis ni Dr. Erwin Erfe na nagsasabing consistent ang testimonya ni Jessica Alfaro, yung star witness sa kaso. Ito yung kaugnayang mga kilos ng drug users na hindi daw na nakaligtaan naman daw ng mga SC justices. Kasabay ng motion for reconsideration ni Visconde, ang motion for intervention naman ng mga miyembro ng religious sector na sina Father Robert Reyes, Bishop Evangelio Mercado at Sister Mary John Mananzan at Volunteers Against Crime and Corruption Chairman na si Dante Jimenez. Basehan naman nila ang mga dating NBI agents na sumang-ayon sa kredibilidad ni Jessica Alfaro at kanyang testimonya. Ang dalawang testigo naman na ito na nagsabing credible si Jessica Alfaro ay si Attorney Pedro Rivera, retired NBI Regional Director at dating Deputy Director for Technical Services ng NBI, at pangalawa si Crescencio Nombres, NBI Special Investigator naman siya noon. Rafi? Salamat, Andrea Bautista. Bad news mga kapatid, nagtaas ng hanggang piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo. Piso kada litro ng gasolina ang itinaas ng Chevron at 75 sentimos naman kada litro sa presyo ng diesel. Nauna nang nagmahal ng kanilang presyo kagabi ang mga kumpanyang Shell at Eastern Petroleum. Ito na ang ikatlong beses na nagtaas ng presyo sa produktong petrolyo ngayong buwan. Una noong December 7 at ikalawa noong December 13. Paliwanag ng Department of Energy, tumaas ang presyo dahil lumaki ang demand ng mga bansa sa Asia. Pinag-aaralan na ng DOE kung pwedeng magtalaga ng mga discount lane sa mga gasolinahan para sa mga pampublikong sasakyan. Narito na ang kwentanong, mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rafi, Amelin, totoo ba na pag tumalon sa bagong taon, tatangkad pa? Totoo bang nagbibigay ng swerte ang pagsusuot ng polka dots tuwing bagong taon? Totoo bang maswerte ang magagis ng barya sa gilid-gilid ng bahay o sa hagdanan tuwing bagong taon? Iba't ibang paniniwala, iba't ibang kasabihan. Pero may katotohanan nga ba ang mga tradisyong ito ng mga Pinoy tuwing bagong taon? Una, ang pagsusuot ng polka dots o may bilog na disenyo sa mga damit. Paniniwala ng ilan, ang bilog ay simbolo ng pera o mga barya. Panahon pa ng Kastila, sinusunod ang paniniwalang ito na hanggang ngayon ay dala pa rin ng bawat henerasyon. Pangalawa, ang paglalagay ng barya sa hagdan at sulok ng bahay na dala rin ng mga Kastila. Ito raw ay simbolo ng pag-akyat ng pera sa bahay sa buong taon. Bukod sa paghahagis ng barya, maaari ring ilagay sa kaldero ang pera at kalugin para mas maakit umano ang swerte. Panghuli, ang pagtalon sa bisperas ng bagong taon sa mga gustong tumangkad. Ang lahat ng paniniwalang ito ay ginagawa sa bisperas ng bagong taon dahil ito ang gusto nating mangyari sa buong taon. Sabi ng mga eksperto, wala namang masama sa mga paniniwalang ito. Pero payo ng simbahan, ang pagsasabuhay sa tamang daan ang dapat na mas bigyan ng importansya sa buong taon. Ang pagyaman ay di nakasalalay sa swerte kundi sa ating pagsisikap at pananalig sa Diyos. Importante rin na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay at gumawa ng plano na gusto niyong mangyari sa darating na taon. Happy New Year mga kapatid! Diretso na tayo sa ating kwentong kakaiba, Rafi. Bumibida ngayon sa Arizona, USA ang isang aso na umaakyat sa bubong ng bahay ng kanyang amo. Nakunan sa video ang matapang na pag-akyat ng bibong aso na si Baba sa bubungan. Pagdating sa taas, parang supervisor si Baba na nagmamonitor ng mga umaakyat at mga gumagawang construction worker sa bahay ng kanyang amo. Hit na hit naman ang pag-akyat ni Baba dahil ilang taon dumadaan ang napatigil para kunan siya ng picture. Nagdulot parang araw ng traffic sa lugar dahil sa mga motoristang napapahinto para makiusyoso lang. Si Spider Dog pala ito, Rafi. Tumutululaway na ngayon yung mga ibang kababayan natin sa aso na yan. Ay, Hindi dahil sa pulutan, ha? parang dahil Umakyat bahay.
Akala ko pwedeng gaya. gamitin nila. Okay to, itong akit yung aso para sa kanila. Naku Bubuksan naman, ibang klaseng training ang gagawin Oo. yan, ha? At yan ang kalahating oras ng balitaang puno ng sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.